Welcome ulit mga kasulit. So, pagpasensyahan nyo na yung nasa harapan ninyo ay medyo makalat lang kasi di pa tapos kasi. So, marami pa akong ginagawa. So, ngayon, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung dalawang gulong at nilagyan ko ng stand para hindi dumikit yung makina dun sa may sa sahig. At ngayon yung gagawin natin ay ito, yung gulong. Lilinisan natin, tatanggalin natin yung pintura. About pala sa compartment, hindi ko pa nilagay nandito pa yun sa may gilid at tinago ko lang muna. Hindi ko kasi tinanggal kasi naghanap ako ng riveter. Pwede naman ako bumili, pero medyo kung bumibili naman ako, hindi mo na magagamit, hindi naman magagamit, kaya manghihiram na lang muna ako. So ngayon yung gawin natin ito, yan. Wala dito yung isang gulong kasi mamaya ipapakita ko kung paano ko ginawa yon. Linisan yon. So ngayon ito yung gagawin natin. So eto siya, ito yung gulong nung sa kabila banda doon. So ito, lilinisan natin, tatanggalin natin yung pintura. So ngayon hindi ako gagamit dito ng mga tawag paint stripper. Yung gagamitin lang natin dito, yung ginamit ko lang dito pala, binabad ko na to sa eto, ang tawag daw brake fluid. Kasi yung brake fluid, kapag na tumagas yan o pumunta sa mga plastic or di kaya sa may mga pintura, plastic ng pintura, talagang magbabakbak yan, matatanggal yung pintura mo. Depende na lang kung merong coated siya hindi tatagos yung brake fluid. So yan, sinasabi yung mga mekaniko, ingatan nyo yung brake fluid na hindi tumagas sa may parts ng ngayong motor o e-bike na merong pintura, kasi talagang magbabakbak yan, matatanggal yung pintura mo. So ito medyo hindi masyadong nabakbak, pero madali na lang ito. Gamitan ko lang nito ng ganito. Ito, steel brush. So nabili ko lang to 28 pesos. Yan, steel brush. Ito lang yung gagamitin natin, steel brush o di kaya ito. Yan. Ganito lang. Ito 20 pesos lang ata to. Saka ito 15 pesos. At saka yan, sandpaper o liha. Depende lang sa inyo kung anong gagamitin, kung meron kayong cup brush. Pero sulit o hindi sulit naman itong ating YouTube channel. Kaya eto, para maging sulit ito, wala tayong gagamiting na electric tools or any kind. Ito lang. So ngayon ito lang yung gagamitin natin, liha at wala nang iba. So ngayon ilalapag ko muna yung camera na nakatutok dito bago natin tanggalin. So madali na lang to kasi binabad ko na to sa brake fluid, kaya tignan nyo. Madali na matanggal. Ganyan. I think mga 3 araw na itong nakababad sa hindi na nakababad, parang pinunasan ko lang ng tawag nun brake fluid. So ngayon set up natin yung camera at umpisan natin para makita nyo kung paano ko talaga to lilinisan. Okay, ito na siya. So diyan ko na lang nilagay at pwede ko namang i-zoom in. Yan, pwede. So yan lang muna. So pagkikita ko, yun lang yung gagamitin natin. Ito lang yung gagamitin talaga natin. Ito lang, or di kaya ganito. So ngayon umpisahan natin. So yun lang, brush lang. Tignan nyo, madali na siyang matanggal kasi yung pintura parang na-deteriorate na kasi dahil dito sa brake fluid. So tanggalin natin. Brush. Yan. So kakatihan natin para makita niyo yung resulta. At ipasukin ko na lang. Kaya nga, tatanggalin mo.
Siyempre, para madali naman siya matanggal eh. Diretso lang natin. Boom. So, isumayin natin para makita nyo talaga. Yan. Puso ng konti. Yan. Sige. Ipatuloy natin. Okay, dito ko na ihinto yung paggawa ko nito. Mamaya doon na lang out sa video. So kung makikita nyo guys, tingnan nyo, easy na, madali na siya matanggal. Yan, kung makikita nyo, yan, oops, yan natanggal na. Pero ang problema lang dito, eto, so banda rito, yan, kung makikita nyo dito. Kasi ito yung parang kinalawang dun sa may lagnat at parang nag-infuse na dyan dito. So yan yung problema. So ngayon di ko na muna tatapusan ito. Ipapakita ko na lang yung resulta, yung isang ginawa ko na ganun yung ginamit ko rin. Ito rin ito yung ginamit ko rin, at saka yung liha, sandpaper, at yung iba pa. Katulad nito yung pinakamanipis, pinakamaliit. Kasi mas maganda kasi ito kapag kung papakintabin nyo na. So kukunin ko muna yung isa para mapakita ko sa inyo. So yan. Yan talagang kumintab na. Hindi masyado makintab, parang nakita lang yung buong aluminum. Yung aluminum, yan meron pa nga itim-itim, pero okay lang yan. Hindi ko na yan masyadong tatanggalin kasi kapag sa ibang direction nakikita, hindi naman masyado nakikita yon. Yan pati rin sa likod, yan. Pero medyo sa likod hindi ko na masyadong linisan kasi hindi naman to nakikita. Kung makikita nyo, maraming itim-itim, yan maraming itim-itim kasi yung oxidation ng tawag nun ng aluminum. Meron din nabibili atang parang pangtanggal na itong itim-itim. So well, hindi na, kasi okay naman yan kasi hindi na masyado nakikita. So eto yan yan linis, para na siyang walang, parang original na talaga siyang walang tawag nun, walang pintura. So yan. So guys, yan yung ating pagtanggal ng pintura dito sa ating gulong, yung hub wheels nya. So hindi ka masyadong gagastos. I think ito lang yung gagastos mo. Ito I think 50, ito yung nabili ko, 50 pesos lang to. Kahit nga mga lumang tawag nun, lumang brake fluid, okay na yan. Tingnan mo, madali na siyang matanggal. Ipunas nyo lang, hindi ito, punas nyo lang, okay na yan. I think mga 1 to 2 days pwede mo nang bakbakin kasi parang masisira na yung pintura, madali na siyang matanggal. So guys, yan lang, ito yung ating update sa ating e-bike repair and restoration dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So guys, dito lang natatapos yung video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga repair and restoration video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!